Mga kasawsawera, ito na ang aming huling araw sa Egypt. Hello mga kasawsawera, kamusta na kayo dyang lahat? Gusto ko lang i-share sa inyo ang huling araw namin sa Egypt bago ako magbigay ulit ng chismis. Yes, itong video na to huling araw namin sa Egypt at ayun, magbabalik realidad na naman kami bilang isang OFW. Siyempre alam kong maraming makaka-relate dyan ng mga OFW na kagaya ko. Sobrang excited magbakasyon at sobrang lungkot kapag balik trabaho na. Ayun na nga mga kasawsawera, ito na ang aming huling araw sa Egypt. Ayan si Daddy Jimmy biglang nag-crave sa grill. Nag-request siya sa aking biyanan na gusto daw niyang mag-ihaw sa taas. Take note, first time lang nilang mag-ihaw dyan sa rooftop. Kasi ang alam ko, tayo lang ding mga Pilipino ang mahilig sa ihaw-ihaw. Oy, totoo yan. Normally kasi sa Egypt, hindi sila nag-iihaw. Mostly talagang nag-o-oven lang sila. Siyempre kahit ako naman, mas pipiliin kong gumamit ng oven kaysa magpagod ako, magpaypay na magpaypay, magpabaga ng uling. Pero si Daddy Jimmy, ayan, sobrang sipag niya. Kaya pagbigyan, pero syempre, nandito ang supportive na asawa niya. Ako yun. Pero at gusto ko lang kasing gumawa ng content, kaya ayan, kinukuhaan ko siya ng video. At habang nag-aantay kami, ito ang aking baby Egypino, ay nakitambay na din. After many years, ayan, napabaga na ni Daddy Jimmy ang uling. Habang nag-edit nga ako ngayon, nandito pa rin at fresh na fresh pa rin ang saya. Ang bakasyon namin sa Egypt, ayan, ito na pala ang aming Iggy Grill. Marinade lang ang aking biyanan ng isang tupa. Yes, ito ang Iggy Grill namin ngayon. Ay nako, wapak na wapak sa sobrang sarap ng pag-grill namin ng time na yan. Kitang-kita naman kasi kung gaano kataba at kalaman yung mga karoof na yan. Sorry sa mga hindi pa nakakapunta sa Middle East. Ang ibig sabihin pala ng karoof dito sa Middle East, yan ang tupa. Siyempre, dito sa Egypt, meron akong videographer, ang pamangkin ni Daddy Jimmy. Oy, take note, close ko ang aking mga in-laws, mga pinsan, tiyahin, tiyohin, lolo, mga kapatid at pamangkin ni Daddy Jimmy. Lalong-lalo na ang mga biyanan ko. Abay, proud na proud akong sabihin na sobrang mahal nila ako kasi wala silang choice. Ako lang naman ang nag-iisang manugang nila, charo. So, ayan na nga, nagbida-bida ako. Siyempre, ako ang maglalagay ng unang sala. Totoo lang, ang hirap maghanap ng mga in-laws na hindi mga konsentido. I'm proud to say, I'm lucky to find them. O, English yun. At ayan, kitang-kita naman kung gaano kasipag si Daddy Jimmy. At siyempre, nandyan din ang kanyang pamangkin na supportive din sa kanya. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, first time lang nila mag-grill dito sa rooftop. Sobrang dami namin dapat ihawin. At ayan, nag-refill na nga si Daddy Jimmy ng sauce. Ito, panoorin nyo ang konting ganap. Kayo na lang din ang mag-translate kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Charot. Try mo? Oo, Zoom. Oo, show. At ayan na nga, malapit nang maluto ang first batch ng aming inihaw na tupa. Hindi, halos. Oh. Halos. Halos, we will go down. We will go down, halos. Hindi halos. Yan na nga, naririnig nyo at this moment, tinutupak na ang aking baby Egypino. Pagkakuha ko ng video, agad-agad akong bumaba doon sa aming bahay para patulugin ang aking baby Egypino, pero isi-share ko lang sa inyo ulit kung ano ang kanyang ginawa. Kaya panoorin nyo. Ayan, nang away pa nga siya ng kanyang pinsan kasi gusto niya siya lang ang makakakita ng kabayo. Siyempre, alam ko naman may mga basya na nag-aantay. Siguro sasabihin nila bakit ganyan ang suot ng aking baby Egypino. Totoo lang kasi, pagdating na ng hapon, sobrang lamig na sa Egypt. Abay, pagkaalis nga ng kabayo na yan, si baby Egypino biglang nakatulog. Charot. At luto na nga ang huling salang ng inihaw. Ay nako, sobrang sarap talaga ng inihaw na yan. Napaka-juicy. Siyempre, hindi ko na isi-share sa inyo habang kumakain kami kasi ayon, may limit ako sa pagkuha ng video. Sa totoo lang, ang family ni Daddy Jimmy hindi ganun ka-open sa social media, pero syempre supportive sila sa akin kaya hinahayaan lang nila ako kumuha ng mga video. Pero malaki ang respeto ko sa pamilya ng asawa ko at lalong-lalo na sa asawa ko, kaya ayan, hanggang dito lang ang pagkuha ko ng video. Syempre ako na rin ang nagbigay sa sarili ko ng limitado kung hanggang kailan lang ako pwedeng kumuha ng mga video. Pagkatapos nga naming mag-dinner, ayan, isi-share ko lang din sa inyo kung saan kaming nagpunta. Ay grabe, nag-enjoy ang mga bata, ay este ang mga matatanda. Syempre konting blurred kasi nga sabi ko
ko sa inyo, masyadong pribado ang pamilya ng asawa ko. Pero sa totoo lang, kahit ang biyanan ko nakipaglaro sa amin sa bump car. Siguro nagtataka kayo kung paano nila ako natanggap bilang isang manugang. Kung nakarating ka na sa Egypt, gusto nila, nakalahi nila ang mapapang-asawa ng kanilang anak. Lalong-lalo na si Daddy Jimmy is nag-iisang lalaki. Pero syempre, marami kaming pinagdaanan ni Daddy Jimmy bago ako natanggap ng kanyang pamilya. Pero hindi ko na i-share yun sa inyo kasi pribadong-pribado na yun. Pero syempre, alam ko naman may mga basher pa rin na magsasabi bakit hindi ko pa i-share, nagpapakainarte pa ako. Lang naman ang masasabi ko, wala kang pake, wag kang pala desisyon. Importante sa akin ngayon kung paano nila akong mahalin ng buong buo na parang nilang sarili nilang anak at kapatid. Ito, i-share ko ulit sa inyo ang konting ganap ng aming paglalaro at pakinggan nyo kung gaano kami kasaya. Ayan, nakita nyo kung gaano kami kasaya at narinig nyo naman kahit pagtawa ni Daddy Jimmy sa pagkuha sa amin ng video. Gusto nyo bang malaman kung sino ako dyan? Ako lang naman ang pinakamalakas tumili sa kanila. Yun ang bahala kung sino ako dyan. Yun lang. Bye-bye.